Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos kasuhan dahil sa confidential fund, Vice President Sara Duterte Carpio hindi uurungan ang mga taong nagsampa ng kaso sa kanya. Sino mga nagsampa ng kaso sa kanya mga kaibigan? Anong kaso ang isasampa nila ngayon mga kaibigan, di ba? Baka sabihin dito mga kaibigan, tayo natin. Ex-congressman nilaglag si Estela Quembo at Speaker Martin Romualdez. Mas garapal pa di umano sa gastusan sa kamera ng kanilang CIF. Isiniwalat na. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, hindi ko kayo uurungan. Ito ang matapang na pahayag at hamon ni Vice President Sara Duterte sa mga taong sina Barry Gutierrez, RP Santiago at former commissioner ng COMELEC na si Ghost Lacman na silang nagsampa ng kaso sa korte patungkol sa 125 million confidential fund na ibinigay ng DBM at ng Office of the President kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot dahil alam mismo ng korte kung sino ang nagsasabi ng totoo, hindi man ang diretsahang. Ngayon ang Vice President mga kaibigan, hindi marunong matakot, di ba? Talagang haharapin niya talaga kung ano man yung kasong isasampa sa kanya, di ba? Pinangalanan, ngunit tila sapul rin ang kanyang naging pahayag sa mga taong tila noon ay kumampi sa kanya, ngunit pilit na kalabanin dahil lamang sa pagkakaroon ng confidential fund na pilit ibinasura ng Kamara o Kongreso. Matatandaan, ang mga legal na eksperto at mga dating opisyal ng gobyerno ay nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang ipahayag bilang labag di umano sa konstitusyon ang 2022 na paglipat ng 125 million pesos sa opisina ng Vice President na nasa ilalim ni Sara Duterte. Bilang isang confidential na pundo, tinanong din ng mga petisyon ang mataas na hukuman upang mag-order ng Office of the President na ginugol ang pondo sa loob lamang ng 11 araw noong Desyembre noong nakaraang taon upang ibalik ang 125 million sa treasury ng gobyerno. Sa kanilang 49 pahingang petisyon, pinagtatalunan ng mga petisyon na ang desisyon ng 125 million pesos upang maglingkod bilang isang confidential na pundo ng Office of the Vice President ay isang malinaw na usurpasyon ng pambatasan ng kapangyarihan ng Kongreso. Kambilang sa mga nagpetisyon ay ang ekonomista na si Shelo Magno na kamakailan ay umalis sa kanyang pwesto bilang Finance Undersecretary matapos na hilingin na ulat na magbitiw dahil sa kanyang pagtutol sa rice cap policy ng gobyernong Marcos. Nangatwiran ang mga petitioner na ang paglilipat ng pondo mula sa pambansang budget patungo sa Office of the Vice President ay isang paggamit ng kapangyarihang pambatas. Idinagdag nila na ang Kongreso ang nagdidesisyon kung paano gagastusin ang budget, kasama na kung ano ang mga programa o aktibidad ang gagamitan ng pera. Samantalang natapos na sa Kamara ang mga amyenda sa 2024 General Appropriation Bill at ito na ang kanilang final na desisyon. Nag-realign sila ng 1.23 billion pesos na confidential na pundo mula sa mga ahensyang sibilyan tulad halimbawa ng Office of the Vice President at DepEd na patungo daw sa mga frontline ng ahensya
na namamahala sa pagsubaybay at pagprotekta daw sa ating mga teritoryo. Naglaan din ang komite ng 194 billion pesos para naman sa paglaban ng inflation at pag-invest sa mga mamamayan. Malinaw na nakatutok ang karamihan sa mga mambabata sa panlabas na seguridad ng bansa tulad ng usapin sa West Philippine Sea. Tila na baliwala na dito ang internal na security na bansa tulad ng mga rebuilding CPP, NPA, NDF kung saan sila kumukuha ng kanilang gagawing mandirigma. Marami nga sa ating mga kababayan ang dismayado sa pagtanggal ng CIF sa maraming ahensya, particular na sa Office of the President at DepEd. Na malino naman kung para saan. Subalit tila a vector of event nga ang nangyari matapos nang mabisto di umano ang bilyong-bilyong pondo ng Congress at milyong-milyong pondo ng Senado. Hindi man nila amining confidential fund ito pero mas masahol pa sa CIF kung paano ito gastusin. Grabe sila mga kaibigan, no? Kung batuhin nila si Vice President Inday Sara. Mas masahol pa pala sila mga kaibigan. Grabe naman. Kung sino pa yung mga nagsasalita or nanghuhusga, sila pa yung mga may tinatagong, alam nyo na. Awag lamang ito ni Congresswoman Estela Quembo na fake news. Ito ang lumabas na balita na CI ang 1.6 million pesos ang nasa Congress, ngunit hindi nga ito may detalye kung para saan at kung paano ito nagastos, kung ito ay tinatawag nilang extraordinary expenses. Nasa katotohanan na ngayon lamang ito na pag-alaman ng publiko. Sa katunayan, isang dating mambabatas ang nagsabing masyadong maluwag ang paggastos sa extraordinary expenses ng Kamara kaysa confidential fund. Pinatunayan ito na tama ang unang lumabas na balita na certification lamang ang kailangan sa COA para magastos ang bilyong-bilyong halaga. Kailangan lang daw resibo pag lumampas di umano sa limit. Banat pa nga ni Attorney Harry Roque kay Speaker Romualdez na, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion pesos ibibigay din natin para sa West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan. Although similarly situated, must be treated alike. Tawag po dyan ay Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 million pesos ng Vice President and DepEd Secretary, pero ilipat din po natin ang 1.6 billion pesos ng House of Representatives na confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Unquote. Ayon pa nga sa ating mga kababayan na bakit pa ba di umano guluhin at pag-awayan ang lahat. Mas maigi pa di umano na ilabas na nila ang liquidation ng CIF ng mga kongresista para magkaalaman na. Kaya naman sinugandahan na di umano ang black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa unang atake ay di kinagat ng taong bayan ang binato nilang issue laban sa Vice Presidente tungkol sa confidential fund, kaya dinala nila ito sa Korte Suprema. Ito di umanong si Speaker Romualdez ay nakipag-alyansa sa mga magkakaliwa at ngayon ay dahan-dahan na di umanong nakikipag-alyansa sa mga dilawan na sa pamamagitan ng abogado ni Pinklawan na si Leni Robredo na si Barry Gutierrez na siyang nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema tungkol sa di umano'y paglilipat ng pondo galing sa presidente papunta sa Office of the Vice President. At si Vice Sara Duterte lamang ang inireklamo, hindi nila isinali ang presidente na siyang pumirma at nagpahintulot ng pag-transfer ng pondo. Nahahalata di umano ng mga politics strategists na pinupuntirya nila ang Vice President Sara Duterte dahil di umano'y banta sa kanila sa darating na eleksyon sa taong 2028 na ayon pa sa ating mga kababayan ay malayo pa kung tutuusin. Pero naging banta na ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa kanila. Kaya hiling ng Grabe mga kaibigan, ano? Sobrang aga para siraan nila si Vice President Inday Sara. Tututusin kasi mga kaibigan, napakalakas niya talaga kung tutusin. Kami sa ating mga kababayan, nabuksan na ang libro ng liquidation ng inyong mga CIF, congressman man o senado. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media.
At ayon pa sa kanila, laban lang Vice President Inday. I know that one of these politicings or demolition job will bring you down. Their names will be remembered this midterm and national election. Ginawa kanilang opposition side ngayon. Noong nakaraang eleksyon, parang sunod-sunuran sila sa buntot mo. Itong mga makapal na mukha, nasa kamara ngayon at unti-unti kang tinitira ng patalikod. Kung wala ang unit team, hindi sila mananalo sa nakaraang eleksyon. Ginagamit ka lang mapasama sila, makapanalo at ngayong nasa kamara na, sila ay busog na't lusog pa sa extraordinary fund na yan. We stand behind you, our Vice President, ang tunay na may malasakit at nagtatrabaho sa ating bayan. Hindi puro salita, kundi may gawa. Hindi puro paninira at pamumulitika, kundi nagsiservisyo ng totoo at tapat sa mga Pilipino. We want liquidation of Congress and Senate extraordinary funds. Bulatlatin nyo ang lahat ng libro at magkaalaman. Mabuhay po kayo, Ma'am Vice President. Maganda ang iyong hadikain sa sambayanang Pilipino na pinupolitika ng mga kalaban o di sang-ayon dito dahil nasasagasaan sila. Ngunit Maaga kasi mga kaibigan, sobrang aga pa para politikahin si Vice President Inday Sara. Sobrang sinisiraan na nila, no? sigurado ako Kala siguro nila matitinag nila, kala siguro nila maraming may niwala sa mga pinagsasabi itong mga to. na ang higit na nakakaraming mga Pilipino ay pabor sa'yo. Kahit anong pilit ng mga kalaban na wasakin ang iyong pangalan, kailanman hindi sila magtatagumpay. Dahil nasa panig mo ang katotohanan, the Lord Almighty Father will guiding you, Vice President Inday Sara Duterte, all the time. Kailangan i-audit din ang extraordinary funds na yan. Bakit puro ispalto ang kalsada samantalang laking pera na sa kanila? Paano at saan napupunta ang Congressman ata may hawak dun mga kaibigan pagdating usapin kalsada. tax namin? We stand for Vice President Inday Sara Duterte, our future President, kailanman hindi mawawala suporta at tiwala namin sa iyo. Vice President Inday, makinig ka lang kay Tatay Digong. End quote. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.